Sa isang nakakabahalang balita, sinabi ng ilang pinagkakatiwalaang pinuno ng pamahalaan na ang Pangulo ng Bansa na si Bongbong Marcos Jr. ay maaaring nagbibigay ng mga order na pigilan ang mga hakbang ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa ulat, ito ay upang itago ang katiwalian ng ilang mga senador. Sa isang kapanipaniwalang pagbubunyag, ang PDEA ay nag-leak ng mahahalagang impormasyon tungkol sa katiwalian sa pamahalaan, ngunit inihaharang umano ng administrasyon ang pag-usbong ng balitang ito. Nakatanggap ng mabigat na reaksyon mula sa dating ombudsman at ngayon ay chairman ng PDEA na si Morales ang nasabing balita. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagkadismaya sa mga aligasyon ng pagsupil sa katotohanan. Sa isang matalim na pahayag, iginiit ni Morales na mahalaga ang integridad at kasarinlan ng PDEA upang magsilbing bantayog sa laban kontra droga. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa issue. Subalit, ang pangyayaring ito ay patuloy na umiigting at naglulunsad ng malalimang pag-uusap sa bansa hinggil sa integridad ng mga opisyal at pagbubukas ng katotohanan sa gobyerno. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Natin ngayon yung naganap na hearing sa Senado tungkol sa PDEA leaks. Marami ang nagtatanong, bakit nag-iisa si Senator Bato sa hearing na yun? Nasaan yung ibang members ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs? Okay. Ang isang nagtanong dyan si Atty. Panelo. Yung in-interview nila si Senator Bato sa kanilang programa sa SMNI. Okay. Pakinggan natin sandali itong short interview ni Atty. Panelo kay Senator Bato. Then mamaya pag-usapan natin bakit nasaan yung ibang senador. Natakot na ba? Pag sinabi ni Director Lasso na non-existent yung papel doon sa records nila, well, I think it's important. Pinapakita naman na yung kanilang mga file, wala talaga daw yan doon. Wala daw doon. Pero pag sinabi niya na non-existent yung file na yan, I would disagree dahil nakikita ko very authentic yung papel kahit na ang nakita natin ay kuwan lang, no, yung soft copy lang. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ka ko right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito. Yun yung may paliwanag naman si Mr. Morales, narinig ko yung paliwanag niya na kaya daw walang control number yon, hindi na ilagay officially. Kasi nga, hindi tinuloy. May humarang May humarang. But the fact is, he's admitting to the signature found in the document. Yun ang pinakamabigat doon. Yes, sir. Totoo yun. In fact, I have no doubt about that. Sabi ko sa kanya, naniwala ako dyan na totoo yung papel na yan. No question about that. So kailan ang next hearing ninyo, Senator Ronald? Sir, ang hearing namin is May 7, 10 o'clock. Again, May 7. Bakit nga ho pala, Senator Ronald, sa dami ng mga senador dyan, bakit nag-iisa lang kayo sa hearing? Kayo lang po ba yung malakas sa loob? Yung iniisip mo, sir, is as good as mine. Ayaw ko na baka sabihin ng mga kasama ko, sinisiraan ko sila. Kami nagtatanong, bakit wala kayo sa hearing kahit isa sa inyo, hindi kayo sumama kay Senador Bato? Okay, napakaganda yung interview na yan dahil inamin na ni Senator Bato na totoo yung PDEA documents na inilabas ni Fair Lady Maharlika. Kahit ano pang denial ng PDEA na non-existent yon sa kanilang file, kani-kanila na lang yon. Ang taong bayan, very clear na, hayag pa sa pagsikat, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na totoo yung dokumentos na nilabas ni Maharlika
na noong 2012, si Agent Morales ay i-read niya sana yung condo unit na kung nandun ang politician at isang artista, alam nyo na yun, hindi ko na pangalanan, na gumagamit ng bawal na droga. Okay. So, salamat at may matapang na Senator Bato na nagsimula sa investigasyon. Although kahapon medyo nabatiko siya ng kaunti. Binas siya ng mga netizens. Kailan parang ngayon nakabawi na. Dahil inamin niya totoo. Kahit anong denial pa ng PIDEA, authentic. Yung mga documentos at mangyayari sana ang raid kung hindi pinigilan. Bakit pinigilan? Then bakit ngayon deny sila ng deny? So May 7 ang next na hearing. So yan ang tanong. Nasaan yung ibang members ng committee? Kaya grabeng tawa ni Senator Bato. Tumawa siya. Bakit siya tumawa? Bakit nag-iisa siya? So, maganda naman yung sagot niya. Sir, kung ano nasa isip mo, yun din na nasa isip ko. Okay, so, sino-sino yung iba't ibang members ng committee? Nag-commit na si Senator Panilo na advisean niya si Senator Padilla na mag-attend kasi member yan sa committee, Senator Padilla. Maybe, baka nagkataon lang maraming hearing. Yan siguro ang totoo. Hindi naman sa takot sila, di ba? Hindi naman matatakot yan si Senator Padilla. So, may kasama na si Senator Padilla ngayong Senator Bato, siguradong mag-attend na si Senator Padilla. Senator Tolentino, in fairness, nakita ko, pag simula ng hearing, nandun si Senator Tolentino, sabi niya, sasamahan kita para magkaroon ng quorum. Kaya lang siguro nga, dahil sa sabay-sabay ang mga hearing, umalis din siya, kaya naiwang mag-isa si Senator Bato. So, Tolentino, Padilla. I believe si Senator Tulfo, member din yan, kasi yung mga naunang hearing ng committee ito, palaging nandyan si Senator Tulfo. Bakit wala siya noong April 30? Siya na lang makapagpaliwanag niyan. Again, hindi siguro sa natakot. Baka nagkataon lang na may ibang hearing. So, sino pa ba yung ibang members? Tinignan ko. I am not sure Parang si Senator Hontiveros kasama. Parang siya nga ang vice chairman But I am not sure kung sino pa yung ibang members ng committee na ito. Usually, ang mga committee ganito is siyam ang members. So, bakit napakahalaga ang hearing na ito para sa taong bayan? I hope na, I hope na ang mga ibang members ay nagkataon lang na busy sila, nagkasabay-sabay ang hearing. Baka kasi dahil ang nasasangkot, ang matataas na opisyal ng gobyerno, pabayaan na lang. I believe si Senator Bato hindi titigil ito. Kasi nandyan na, nasimulan niya na nag-commit na siya na iimbitahin niya si Maricel, yung si Maria, yung artista, iimbitahan. Si Maharlika willing na mag-attend. Kaya lang, I don't know kung physical presence yung nasa Senado siya, hindi. Kaya napakaganda yung usapan nila ni Senator, ni Attorney Panelo na doon sa consulate office sa Los Angeles. Ano sa tingin nyo? Pwede ba yun? Sana papayag si Maharlika na mag-attend sa hearing virtual basta nasa loob siya ng konsulada ng Pilipinas. Nako,
ano yan, very exciting yan. Kaabang-abang ang pagharap ni Maharlika sa hearing na yan. So, mga senador, ang ating mga senators, ang aasahan natin walang iba kundi si Senator Padilla. Okay? Senator Tolentino, I hope na nandyan pa rin siya. At I hope Senator Tulfo nandyan din para maliwanagan ang taong bayan tungkol sa pangyayaring iyon. Kasi ngayon na-establish na yung presence, yung authenticity of the document. Pabayaan na lang natin ang PDEA na magsabi na non-existent. Baka siguro nga in fairness sa PDEA, wala kasi 2012 pa yun eh. Yung sinasabi nilang formis, yung parang naka-database. Bago lang nagsimula yun, 2019 o 2018. So wala talaga sa database dahil hindi pa digitalize ang PDEA noong 2012. Kaya lang, yung document na yun is nangyari, pinirmahan. Kasi nandyan si PDEA Agent Morales na nagpapatotoo na siya ang pumirma nun. Kaya, no more question about the authenticity of the document. Ang ano na lang is, sino yung nagtatago ngayon? Kung sino ang nag-leak, wag na natin kon kasi sigurado puting ahas ni Maharlika yan eh. Wag na nating utingkayan sino. Dapat magiging sekreto lang sino yung mga nagpapadala ng mga ganong mga dokumento. Kaya nalalaman natin ang mga ganitong pangyayari. Ito, medyo malungkot na balita. Pangyayari itong pag-usapan natin tungkol ito sa kawawang kalagayan ng mga kapwa nating Pilipino, yung nasa laylayan. Kaya ang SWS, mayroon siyang survey na ginanap tungkol ito sa hunger ng mga kababayan nating Pilipinos. Ang resulta ng survey, first quarter survey 2024, nako, lumalabas na dumarami ang mga kababayan natin na nakakaranas ng involuntary hunger. Anong ibig sabihin nun? In 3 months time, nakaranas sila ng at least once na wala talagang makain sa isang araw. So, ang resulta ng survey ngayon is ito na yung pinakamataas na level ng hunger incidence mula nung pandemic. Ang pinakamataas na level ng hunger nung pandemic, that was second quarter of 2021. Kasagsagan ng pandemic is 16.8% sa mga respondents ang nagsabi na wala talaga silang makain. So, expected yun dahil pandemic. Hindi makapagtrabaho ang mga tao. Ngayon, first quarter of 2024, parang bumabalik na tayo sa pandemic. Dahil ang resulta ng survey ng SWS, 14.2% sa mga respondents nagsabi na wala sila talagang makain. Involuntary hunger. So ang tanong, bakit tayo nagkakaganito? Na hindi naman pandemic. Ipinagmamalaki ng administrasyong ito na ang Pilipinas, I think pinakamataas na growth rate, economic growth rate sa buong Southeast Asia. Tayo daw pinakamataas. Yun, we cannot contest that data kasi nga mini-measure talaga yung economic growth. Yes,
lumalaki ang ating ekonomiya. Ang tanong, bakit dumarami ang nagugutom? So, ibig sabihin, yung economic growth na pinagmamalaki ng administrasyong ito, hindi inclusive. Ibig sabihin, hindi damay ang lahat. Ang economic growth para lang sa mga mayaman, yung mga may negosyo, o yung may trabaho na mataas-taas ang sweldo. Paano yung mga minimum wage earners? Yan ang nagugutom. Paano yung nawawalan ng trabaho? Yan ang mga nagugutom. So, maalala ko tuloy, Pangulo naman ang nagsasabi nito. In public, sinabi niya, sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. So, Mr. President, sana maalala mo yung binitawan mong salita. Ano ngayon? Walang magugutom? Ito, resulta ng survey. 14.2% nagsabi na in 3 months, at least once, wala silang makain. So, tanong, ang mga nasa Malacanang, mga sumusweldo ng malaki, nakaranas ba sila ng gutom? Ano sa tingin nyo? Kayo mga kaibigan, nakaranas ba kayo ng gutom? Yung involuntary kasi pwede ka ring magutom, yung fasting, yun, voluntary yun dahil nag-fast ka. Nakaranas ako na walang makain nung maliit pa kami. Dahil galing kami sa pobreng pamilya, wala talagang makain, lalo na kung bagyuhin ang aming lugar. Kasi taga La Union ako, grabing bagyo, grabing baha, wala talagang makain. And then narik pa noon narik, pipila kami sa ayuda ng gobyerno, mais, corn, pipila kami para makakain basta magbagyo, magbaha sa aming lugar. Kaya naranasan ko po yan ng involuntary hunger. And then nung nasa serbisyo na ako, tiniente kapitan pa lang, palagi kaming nasa bundok, maubusan kami ng supply, maantala ang resupply. Anong mangyari? Wala kaming makain. Yan, involuntary hunger. Ang gawin na lang namin, survival. Kung ano-ano na lang na makita namin na makain sa kabundukan, sa forest, yun na lang aming kainin. Involuntary hunger. Yun po ang nararanasan ng mga kababayan natin ngayon na nasa laylayan. So, ano ba ang ginagawa ng ating administrasyon para matugunan itong problema? I don't know. Meron namang ginagawa, kaya lang, ibig sabihin, hindi epektibo. Dahil may nagugutom pa rin Hindi naman overnight na mawala yung kagutom, poverty, kaya lang, mag 2 years na po ang administrasyong ito. Palala ng palala ang kahirapan, yung poverty. I think Pulse Asia atang nag-survey nito Yung first quarter of 2024. Ano yung resulta ng survey? 46% ang nagsabi na they consider themselves poor. So, dito sa SW survey, ang mga nakaranas ng involuntary hunger yung talagang yung mga pobre. Alam nga naman yung nasa class D and E. Yung nasa class ABC, hindi yun makakaranas ng hunger dahil may kita, may income. So, dumarami ang mga Pilipino who consider themselves poor, automatic, dumarami rin yung mga nakaka-experience ng hunger. Lalo na ngayon,
May 1, walang increase yung minimum wage pay ng mga trabahante. Nag-announce na po ang DOLE secretary na walang Labor Day increase. 361 pesos per day ang pinakamababang minimum wage sa Mindanao, sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. 361 lang. Sa Metro Manila, 610 lang. Kung may anak kang 2 o 3, ay hindi ka talaga mabubuhay ng matiwasay yung 610 per day. Humihingi ang ating mga trabahante ng increase, walang maibigay. At ang nakakalungkot, sa speech ng ating Pangulo, sa Labor Day message niya, sabi niya, salamat sa contribution ng mga workers at sa bagong Pilipinas, another pakulo, dadalhin namin kayo in an era of prosperity. Parang parehas lang yon yung speech sa isang gathering na sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Wow! Ang sarap pakinggan yung mga ganong pangako. Katulad din ng pangako nung eleksyon. Ibababa natin ang presyo ng bigas. Gagawin natin ang lahat ng makakaya para maging 20 pesos per kilo ang bigas. Nasaan na yung 20 pesos per kilo na bigas? Meron naman, in fairness. Kailang instead na bumaba, tumaas. Kasi 40 pesos ang average price noon. Panahon PRRD, nung umalis na siya, instead na bumaba ng 20, tumaas. Naging 60. Yun. Nabaliktad. Yung 20 pesos plus pala yun, hindi menos. So, ano ang mangyayari? Di magtiis tayo. Kung hanggang 2028, kung matapos ang termino, ganyan talaga. Life is hard in this earth. Kaya lang, sana may magawa pa, kasi may remaining 4 years pa ang administration nito. Sana unahin nyo naman ang nasa laylayan, hindi yung biyahe na naman kayo. Billions of pesos, pera ng taong bayan yan. Anong sabi nyo? Para maghikayat ng mga foreign investors. Nasaan na ngayon yung mga foreign investors? Kung meron man, kakaunti. So parang lugi tayo. Lugi ang taong bayan yung ginagastos na wala namang return of investments. Gusto kong magbigay sa inyo ng update tungkol sa isang House Bill ng isa sa mga principal authors nito ay si Speaker Martin Romualdez. Ano na ang kalagayan ng favorite bill ng ating speaker? Ito po yung House Bill 8269. Ang bill na ito, it seeks to guarantee the safety of victims and non-combatants caught in the crossfire of armed conflict. Pinapangalagaan o prinoproteksyonan ang kalagayan ng mga taong magbakwit. Sino-sino po sa inyo ang nakaranas pong magbakwit dahil sa mga kaguluhan na nangyayari sa ating bansa? Lalong-lalo na yung sa Mindanao. Nako, nung 1980s, 90s, and even 20s, 2000s, dahil sa mga kaguluhan, ang mga sibilyan mapuwersa na magbakwit. Okay, itong bill, principally authored by the speaker, nako, may grabing parusa against sa mga tao, meaning sundalo at mga pulis, na magiging dahilan sa pagbakwit. Ano po ang parusa? Ang penalty po, reclusion temporal. That is 12 to 20 years imprisonment
para sa ating mga sundalo at kapulisan, lalo na ang mga commanding officers. Okay? Ito pong House Bill na ito was approved, final reading sa lower house, Kamara, noong August last year, 2023, at padala na sa Senado for its approval. Ulitin ko, ang mga sundalo, mga pulis, pwede nang mapreso up to 20 years kung ma-approve itong bill na ito. Okay, so I've been monitoring ang update tungkol nito, at itong pag-reopen ng session ng Congress, lalo na sa Senado, tinignan ko yung priority bill na ipapasa ng Senado bago mag-end yung second regular session. I think May 24. This month, May 24, mag-end na yung second regular session ng Kongreso. Mabuti na lang, tinignan ko, wala itong bill na ito sa mga priority bills na nag-commit po ang Senado na ipapasa nila. Isa na yan, wala rin yung charter change, wala rin. Okay, so naalala ko lang itong bill na ito dahil ako, napagdaanan ko ito eh. Yung hindi mo talaga maiiwasan pag nasa bundok na po ang ating kapulisan, kasundaluhan, pag nagka-enkwentro, ang mga sibilyan kawawa, magbabakwit dahil makarinig lang ng putukan, aalis na yan eh. Papaano? Kawawa naman ang ating mga kasundaluhan. Ako nakaranas ako niyan noong 1980s, 90s. Maraming nagbakwit kasi magkaka-enkwentro eh. Mabuti nung kapanahunan namin, walang ganitong bill, walang ganitong batas. Kasi pag ma-approve na itong batas na ito, ano na lang mangyayari sa ating mga kasundaluhan at kapulisan? Kaya nung lumabas itong balitang ito na pumasa na sa Kamara, sinabit na sa Kongres. Nako, ang daming nag-react na mga kapulisan at kasundaluhan. Discourage sila. Ito po na po yung bunga. Malala nyo nung ang Makabayan Bloc, yung tatlong kongresista sa Brosas, Manuel, Castro, yung parang nakipag-alyansa na kay Speaker Martin Romualdez. Ito na po yung bunga ng alyansa ng Makabayan Bloc na ipasa sa Kamara. Lahat 212 congressmen, kongresistas na present sa plenaryo approve. Kasi ang principal author is Speaker of the House. Approve lahat. Okay. So, mabuti na lang at dyan sa Senado sa ngayon, hindi pa nila kinalindar o wala pa. Basta hanggang May 24 this year, makakaasa pa tayo na hindi maipapasa sa batas ang bill na ito. Okay. Nung panahon ni President Noynoy Aquino, meron ng similar version. Halos ganito rin. Ang tawag doon is Rights of Internally Displaced Persons Act. Internally displaced, mga bakwit. Inapprove ng Congress noong 2013, panahon ni President Aquino. Pumasa. Kasi